Hindi ako makaisip kasi dali lang. Hindi pa pala. Gagawin ba? Dr. Rapunzalan, nakita ko po kasi dito nakalagay UST Class 1973. Kayo po, ang 73 po ba ang nag-initiate na makaroon nito? Hindi po, ang talagang nag-initiate nito ang UST Medical Alumni Association in America. Ah, in America. Now, for this year, Visions version 4, Opo. kami ang major sponsor. Pero ang initiating organization is MAA, with UST Hospital, and the Faculty of Medicine and Surgery. Oo. So far dito po sa local, dito sa Pilipinas, ilan po ang nag-participate po? So, dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Hindi ko alam ang pure Pilipinas na, but the whole class, about 61. Basta, 61 of us. 61 sa, dito sa class 1973. Made up of the Philippines, US, and Canada. Ah, so ayan po sila, mga class 1973. Lahat po yan ay mga doktor yan, mga doktor natin. Doktor na iba-ibang specialty. Iba-ibang specialty. And then, karamihan po ba active pa rin katulad po ni Dr. Robert C? Madalas na, si Dr. Robert C. active pa, pero marami sa amin ang halos retired na. Tapos, nung time nung initiate nyo sa Amerika, kayo naman po ay talagang lahat kayo nag-join. Para This is the first time that nag-join ang Class 73. Kasi usually, every year, meron silang co-sponsor. Last year, ang nag-co-sponsor ang Class 74. Oo. This year ang 73. This year ang 73. Next year, hindi ko pa alam. And then kasi may nagtatanong na, kasi nakita ko kagabi, na meron din kayong mga major surgery. Yes. And then kung nagpakita sila, siyempre hindi na sila makakasama dito sa 3 days na to, pwede pa rin po ba sila magpatingin at ma-schedule din sila? Kasi wala po sila kakayahan na magpa-opera kasi walang pera. Basta pupunta po sila sa USC Hospital sa ambulatory care service, i-screen sila ng social service. Yes. Kung talagang hindi kaya, pwede rin silang mabigyan ng tulong parang dito sa medical missions. Para sa itong medical. Yung medical missions actually parang ongoing throughout the year yan. So hindi nila kailangan na hingi pa ng tulong o hingi ng guaranteed letter from the government like the OH o the SWD. Hindi po, basta i-screen sila at sasabihin hindi nila talaga kaya, meron namang pagkukunang funds para i-gastos para sa kanila. Para sa kanila. Ayan po. Pero meron na po ba kayong number kung ilan po nagpa-register
As of yesterday, mga 900 dito sa outpatient. Outpatient. Sa yung major operations, gumagawa sila ng 30 cases a day. 30. So about 90 major cases. yan, major. Iba pa yung minor cases. So, hanggang sa... Pero ito, kahit na hindi matapos sa 3 araw, tuloy-tuloy pa rin. Hindi. Yung ganito, hindi na tuloy-tuloy. In case may kailangan ng operasyon. Pero, may tutulong pa rin sa... May tutulong, basta they will still help Yes. from the outpatient. Okay. Ayun po, para at least marami nagtatanong na kasi nakita ko, first time lang ako nakakita ng medical mission na may kasamang major surgery. Ang medical missions usually may major surgery. Hindi minor lang po. No, I have been in the medical missions. So lagi may major surgery. To Isabela, to Bicol, may major surgery. Pero yung major surgery, kailangan silang ma-admit sa hospital. Ma-admit sa hospital. Kasi kadalasan, like yung ginagawa ni Dr. Robert, si minor lang yon. Minor lang yun. Yung major, yung bubuksan yung tiyan, bubuksan yung thyroid, mga ganon. Anong masasabi po ninyo na ito ay pang ika-4 na taon na? Version 4 na, di ba? Version 4. So, sa napansin po ninyo, naging very successful? Definitely, and the most important is we are able to help so many patients. Kasi this is lang hindi lang sa Manila. It's all over the Philippines. So, pumalis din po ba kayo? Pupunta rin po? The patients will come here instead of us pupunta doon sa mga iba-ibang probinsya. So sila ang pupunta talaga. Kaya tinawag ninyo in-house. Yes, Dito kaya talaga in-house, gagawin sa UST. Pero yung mga beneficiary, mga pasyente, galing din buong Pilipinas. Yes. Okay. Kaya maganda po ang ginagawa po ninyo. Maraming salamat po. Nandito ako ngayon sa UST, kasama ang UST Faculty of Medicine and Surgery, kung saan ay yung mga alumni nila galing po sa Amerika, meron silang foundation, at itong taon, itong buwan ng January, ay ika-4 na pala nila. So once a year, nandito po. Tapos, ang tawag po nila dito ay in-house. Bakit in-house? Instead na pupunta sila sa iba-ibang lugar, dito nagaganapin mismo sa compound ng UST. So, ang daming dito nga nag-started 4 years ago at mapapanood niyo sa interview ko po kung paano nila naisip to. It all started nung nangyari doon during the COVID years natin. So, ito ang mga kapartner nila ngayon. Yung mga sumusupport na. UST na kami. And then, ito na yung sa UST Medical Association nila Foundation. At yan po, lahat po yan ang sumuporta dito sa medical mission nila. At ang isa nakakatuwa dito, hindi lang po consultation, hindi lang po meron silang mga libreng gamot, meron silang dental, at may minor. Pero dito sa kanila, at isa pang nagulat ako, meron din silang major surgery. Kung saan, kung meron kayong hernia, kung meron kayong, sabi natin, meron po kayong mass, kailangan nyo magpa-hysterectomy, yan po ay gagawin dito sa UST charity nila. At ito po ay libre. Kasi di ba meron po sa ibang charity sa DOH Hospital. Kaya UST is a private hospital. Pero sabihin natin na kung how much ang magagastos. Di ba dati ko sa charity, meron kahit papaano, meron tayong cash out. Dito sa mission na to, lahat ay libre. Kung ano man operation, magpatingin po kayo ngayon. Today is the first day at 3 days po to. So, Thursday, Friday, Saturday. Pagpa-schedule. Ngayon, kung sakali naman, kasi itong mga opera, naka-schedule po yan, huwag pa rin po kayo mag-alala. Kasi magpa-check up na po kayo ngayon, and then sila na rin po mag-schedule. Pwede po kayo mag-schedule ng February or March or April. Ito ay sasagutin pa rin po ng foundation.
Kaya ito ay talaga ako din po ay isang UST alumni. So I'm very proud po ako sa ito nga naisip nilang gawin. Ito po ay taon-taon. Kaya punta na po kayo dito kung meron po kayo nararamdaman. And then kapag po kayo ay dito po nakatira sa area na to, hindi po kayo PhilHealth Backup member, magpa-register na rin po kayo dito. At pagka kayo naka-register, nakaroon na kayo ng first patient encounter, makakakuha na po kayo ng reseta kung need po ninyo ng gamot, which is sa PhilHealth, sa loob ng isang taon ay 20,000. At sa mga wala pang PhilHealth, sa mga senior citizen, pero po, pupunta po natin dito sa PhilHealth counter. Magpa-register pumunta po kayo dito, mag-fill up kayo ng form, kasi kung kayo ay senior, sabi natin at the age of, sabi natin hindi pa kayo senior, hindi kayo nag-contribute, wala kayong contribution. Huwag niyo problemahin. Pumunta na po kayo, magdala kayo ng birth certificate o passport na two valid ID na prove na yung Filipino citizen. Ang PhilHealth, magbibigay po ng PhilHealth ID, MDR copy, members data record, kung saan ilalagay ang category po ninyo ay senior citizen, wala pong bayad. So, ano pa hinihintay po ninyo? Magpa-register na po kayo dito po sa UST. Katalina po na dito po kami, pagpunta po kayo dito sa UST, hanapin na po ninyo yung gymnasium. Ito po nandito po lahat. Makikita po ninyo na maraming tao talaga. Pumunta kayo ngayon. So ito po ay libre konsultasyon, libre opera, hindi lang po minor, pati major surgery. Muli po, ako si Dr. Hilda Opay, yung Agaran Servicial Aid. Magandang umaga po, nandito tayo ngayon sa UST. And then, nakita ko po dito sa tarpaulin ang nakalagay, Welcome UST Medical Alumni Association in America and Foundation. So itong medical mission na to, puro galing sa Amerika po ang nagsusupport o kasama pa rin dito sa local? Kasama yun nandito, pero kami ang the funding is from America. Tapos, sino nakaisip na gumawa nito? This is the port already. The port? Oo. Port na, nung ano kasi, nung nag-COVID, hindi ba maraming nagsara yung mga hospital, nahihirapan. Yes. Yung mga, kahit na yung mga the residents and the mga students, wala silang, kulang ang training. Kumaunti ang mga pasyente, but you need for education, you need patience. Yeah. So we wanted to help para USC will be able to attract more patients. Yes. Tapos ang napansin ko sa medical mission, mostly medical mission, yung mga consultation, free medicine, and then the minor surgery. Pero kagabi nabasa ko po na pati major surgery kasama din po. Oh, yes. In fact, ang nakaschedule in the next 3 days are 150 major cases. When I say major, yun yung kailangan ng anesthesia, patutulugan. They need general anesthesia. Maliban pa yan, maraming minor surgery. Pagka sinabi po major surgery, outpatient pa rin po silang lahat. Not necessarily. Palagay ko mga kalahati, they will stay in the hospital. Sino sasagot sa gastusin nila? Itong medical mission. Wow! Sasagutin ng USCMAA Foundation. Oo. Kasi ngayon ko lang nakita po na meron major surgery. So, sino po ang nakaisip at saan po naganap yung 1, 2, and 3? Dito lahat sa nag-umpisan. Dito sa UST. Sa UST talaga ginagawa. Yung one, medyo maliit pa. But we're learning how to do it. Lumalaki yan. And every year, merong gusto mag-sponsor. Kahit sponsor na ito, class 73, nag-fundraise yung mga-class namin. Kahit matatanda na kami, retired na most of us, we love UST and we love our kababayan. Pero po, ma'am, since di ba ito ay from class 1973, kung meron pong ibang class na gusto mag-join, are they welcome? Of course. Kasi ang purpose naman is to mobilize the alumni. Yes. Kaya UST, MAA, medical as a surgeon,
Medical Alumni Association of America. Oo. So, lahat ng specialties, lahat ng years na nag-graduate, they're all welcome. So, ngayon, yung mga nakita nila yung improvement, tsaka yung katuwaan ng mga tao na natutulungan. So, marami na nagpapalinya. Kami ang major ngayon. And then, may mga minor alumni na kasali. So, meron na ng sponsor next year, tapos meron na mag-sponsor the year after. Kasi syempre, it takes a while to fundraise. At saka, kahit na USDMAA America, yung USDMAA Philippines, they're also very active. So they also fundraise and then they support other activities. Ano lang na naging brainchild ng US ito. But the Philippines is very involved. And they do everything. Actually, yung preparation dito, yung paghanap ng mga pasyente, para maging very efficient and organized, puro ground-based ng Philippines yun. So, we are in communication by phone or by video every month, ganyan. Pero talagang ang nag-legwork yung mga Filipino classmates. So, talagang it's a work of love from the alumni. And then, we are cognizant of the fact that we will not be where we are today if not for USD. So, when USD needs us, we try to respond. Yung yung 1, 2, and 3 that was last year, nag-umpisa? The same 3 years. 3 years ago. 3 years. Consecutive years. This is the fourth. Number 4. So once a year. Once a year in January. And once a year and then January. So ito ay talagang iniipon-ipon po ninyo. What if naman na meron, siyempre UST is a very big university, and then meron other faculty, other department na gusto mag-join dito sa medical mission. Kasi ngayon, lahat ng tao ay, siyempre gusto natin gumawa ng mga kabutihan, tulong sa mga mahihirap, o kulang sa, wala pang bayad sa surgery. Ngayon, may answer. So, merong may coronary. Yes. It's not a one-time. Yes. Ngayon, yung organization ng USD alumni, meron silang monthly medical missions. Maliliit na medical missions. So for example, yung Department of Surgery, may allotted number of supported cases. OB, ganon, internal medicine. So hindi lang one time. Yes. Ongoing every month. And then itong after dito, di ba, after Saturday, 3 days lang to. So yung mga nakapanood, and then, ay nalaman nila, kasama pala ang hernia, kasama din ang hysterectomy. So pwede silang magpa-schedule for next year. Basta hindi lang urgent. Hindi lang next year. Yung may mga cases, for example, na they will postpone, hindi nila gagawin today or the next 3 days. Naka-schedule na sila for the succeeding months. So may mini medical missions every month. Hindi lang matatapos ito, alis na kami, tapos na. Every month yan. Merong mini medical mission. So, we're inviting the Filipino people, our kababayan, to look into UST. Dahil maraming specialty, lahat ng specialties covered. Kasi UST is a private hospital, and then siyempre sino ba naman ang ayaw pumunta dito sa UST? Ang nagiging problema, kapag sila let's say kailangan nila magpa-opera, yung pera, let's say hingi sila ng tulong sa DSWD, kulang pa. Pero dito sa outreach program po ninyo, ito ay sasagutin ng lahat. Oo. So, maganda po itong paano nyo naisip ito? Pag mga ilang taon bago nyo naisip na gumawa ng ganyan? Yung COVID. During the COVID na nag-ano sa inyo? Yun ang impetus. Dahil nga yung mga tao, walang mapuntahan. And then money was difficult for a lot of people. Kaya, somebody thought about it. I think it was Fergie Lamas. Sabi niya, bakit hindi tayo, imbes na pumunta tayo sa mga maliliit na towns? Yun ang typical medical mission. Sponsored kayo ng mayor, sponsored kayo ng governor of the town. Ito,
may hospital na. So kung may emergent case, may malalagay sa ICU. Yes. Hindi yung pagkatapos sa medical mission, iwanan mo yung pasyente, hindi mo alam ang follow-up. So ito, ang maganda, na-mobilize lahat ng specialty. So for example, hindi lang mga doktor. Kung titignan mo yung mga yan, mga nurses, pharmacists, medical technologists, lahat yan, from interns, students, participatory sila. And so yung maganda yung experience nila. Hindi lang yung classroom, simulation lab, ganyan, real life. So we feel that, it will help yung training ng mga estudyante of the different fields. Ano pakiramdam po ninyo na after the first and then the second, tapos nakikita po ninyo mga natulungan po ninyo, ano yun, pakiramdam nung pagkakayo uwi na ng Amerika? Ay, excited kami. Tsaka lang namin matutulungan. Isa pang sasabihin ko dito sa in-house medical mission. Yes. Kesa sa pupunta ka sa rural area, Yes. hindi kamukha yung cardiac catheterization, kaya mga moderate movement. Hindi mo madadala sa mountain province yan. Nandito na. Pero during this major medical mission, libre yan. Kung may copay yung mga pasyente, hindi sila magpapay. Ilan po ang member po ninyo dito sa foundation? Ay, madami. Kasi yung sa United States lang, kung minsan ang attendees namin sa annual reunion, 2 reunion namin, Yes. isa sa States, at umuwi kami sa Philippines. So, ang typical attendance anywhere from 500 to mga 600. And siyempre, marami nang tumatanda. No? That's the consequence of age and time. Pero yung mga bata, sumasali din sila. And we try to inspire them to participate. Para yung legacy, merong legacy that will be in perpetuity to help our university. So lahat po ng member po ninyo ay mga active doctor o tapos meron din mga retired na. Marami rin retired. Marami na. It so happened, class 73 kami. Yes. We do the calculation. Medyo matanda na rin kami. Pero yung mga bata, nag-act ng mga members, nag-act. Yes, alam ko kasi alam ko dati Dr. Robert C. Karamihan sa amin retired, mga galing sa States. And then we have free time. And then, meron naman mga nakapag-ipon. So we love to share. And then yung tinatanong mo, no, how do you feel? I mean, yung feeling mo cannot be expressed or explained. Yes. Kasi, we do not expect anything in return. Yeah. Ang gusto lang namin, yung school namin will continue to take care of the students for the future doctors of our country. The future students, be it a nurse or a medical technologist or a pharmacist. We would like to plant the seed for the future. And so we do not ask for anything in return. We just want to know that when we were here on earth, we tried to do our best and to share what we have. So yung joy na yon is, it's difficult to quantitate because it cannot be quantitated. It's just that act of love and care. And hopefully, itong mga kababayan natin, mga Filipino, who will be recipients and who will be future recipients, will know that somebody loves them and somebody cares for them. And, and they will look at UST, not just as a Catholic university, but a Catholic university with a heart that really takes care of its people. Out of love, sa ating ganyan, we have to share. And we have to share. Anong words po ninyo sa mga nanonood sa atin para maengganyo din natin ang iba na gumawa din ng ganitong klaseng pagtulong? Sharing does not have to be big. It does not have to be magnificent. Every little thing helps. And when your heart tells you to do something, act on it. Because kung minsan pupunta ka dito, nako, ang ganda-ganda pala, tulong tayo, tapos pagkalis mo, nakalimutan mo. So, when you feel, when you see, and when you think that there's something you can do, no matter how small it is, act on it. Because putting together
all the help that we can get. And you know what? You don't even have to be an alumni of UST. You can be anybody. Yes. You want to help us. You want to make our school, live on. Then share. Hindi ba sinasabi nila, let us share and let us be generous with our time, our talents, and our treasure. So it can be anything. You can be volunteers, you can, with your time, you can teach. Kung halimbawa retired ka na, gusto mong magturo. Or just come and help. Kamukha namin. Ang major opera, syempre, mga physicians, surgeons dito, no? But, make sure that you answer the call. Yun ang hindi ba sinasabi lagi sa atin, we are the eyes, the hands, and the feet of our Lord. Yes. So, kahit na maliit na bagay, bigay natin. Let us share, let us give. Actually, if you share, mas malaki ang balik. Yan ang napapansin ko kasi I've been doing sa itong public service, kaya Agaran Service Lady tawag nila sa akin. So, lahat, nag-guide ako. Oh, I have nothing more to say. Mga asawa kami, si Roy Flores ito, si Susan Flores, and pareho kami klase ng degree. And by the way, she's the honorary consul of the Philippines. Oh! In Ohio. Sa consul. So, magka-classmate kayo. So, doon po kayo nagkaibigan? Yeah. Wow! So, how many years na po kayo? We've been married 50 years. Wow. 50 wonderful years. Wow. And do not make any mistakes. There are challenges in one's married life. But that is what makes your love and your care stronger. Don't let the challenges destroy you. Let it make you better, stronger people. Because, relationships are built on trust, respect for each other. Kaya congratulations po at very successful po itong medical mission po. Thursday pa lang to. First day pa lang po to. Okay, yeah. Thank you for your Thank you. Okay. Itong medical mission, ito po ay talaga, ang nag-lead nito ay last 1973. Ito po ang pagtaki. Yan po sila talaga ang nag-experience nito, ika-4 na taon na. At marami na po ibang classes. Hindi na naman to para sa Faculty of Medicine. Welcome din po sa ibang dito sa campus, iba. Pwede din po, kahit di po kayo taga-UST, kahit di po kayo alumni ng UST, everybody is welcome.